Hello everyone! It's me again, Danica Lopez Channel, and welcome back to my vlog! For today's video guys, meron akong i-share sa inyo na magandang news na nangyari sa akin kahapon. So, unexpected ito guys, unexpected moments na hindi ko inakala na finally talaga, after how many years. So, sana po ay masamahan niyo ako sa aking vlog. So, tara, let's go! Bago ko nga pala i-share sa inyo guys yung story, sa mga di pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag niyo po kong kalimutan i-subscribe sa aking YouTube channel and syempre, i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na uploaded videos. So tara na, simulan na natin. Guys, story time lang. So kahapon, mga bandang morning, so nagpunta ako sa Muntinlupa at meron akong ginawa. So, after ko pumunta sa Muntinlupa, pumunta naman ako sa hospital pagkatapos ko doon. So, dapat guys, hindi pa ako magpapalaboratory kasi nga, hindi pa ako nakakainom ng gamot na pinapainom sa akin ng aking doktor. So, good for 3 months yun. Hindi ko pa siya naiinom kasi nagkakahalaga siya ng 1,900.50 pesos. So, yun na daw yung pinakamurang brand niya. So, yung dating brand kasi naiinom ko ay hindi ko pa pala dinigin. So, kumabalitan ko siya ng brand. So, umabot siya ng hanggang 2,600 pesos. Yung sumunod naman na brand na yun is 1,500 I think. Or 1,900 din. Or 2,000, gano'n. Yung isa naman, yung ngayon, na nireseta niya is umabot siya ng 1,900.50. So guys, pasensya na kayo sa background ko kasi dito ako sa bahay. So alam naman, maaga na dito. So ngayon ako nagka-time mag-vlog. So balik na nga tayo sa aking story. So kahapon na, nagpa-x-ray ako kasi so dapat hindi pa ako pupunta ng hospital. Pero kailangan ko magpa-x-ray kasi nung linggo, yung December 15, so nadulas kasi ako. So ayun, medyo sakit ang aking katawan at namamagay na aking dalawang tuhod and nagkamit ako ng pain sa kanang arms ko and then sa kaliwang chest ko. So, ang nireklamo ko lang talaga sa doktor nun is yung aking dalawang tuhod. So, which is namamaga nga siya and may pasa. Kasi yun yung talagang napuruhan, lalo na yung aking kanang tuhod. So, nagpa-x-ray ako and then nag-decide na rin ako na magpa-ultrasound kasi kailangan ko na rin magpa-ultrasound dahil 3 months na nga nakalipas. So, sabi ko nga, hindi pa ako nakainom ng gamot, magpa-ultrasound na ako. So, dapat kasi guys, mag-ultrasound ako kapag nakainom na ako ng gamot na good for 3 months, which is nga yung Dynogest. So, nagkakalaga siya ng 1,900.50. So, ito na nga. So, after ko magpa-x-ray, so nagpa-ultrasound na rin ako. So, pwede naman ng walk-in sa Women's Health. Ayan. So, doon ako sa Asian Hospital nagpa-ultrasound kasi meron pa naman kaming HMO. So, covered pa naman ako until 30 years old. So, disclaimer lang guys kasi kaya 30 years old, na-cover pa ako ng HMO ng kapatid ko kasi PWD ako. So, sa company nila is up to 30 years old, yung PWD ay makakover ng HMO. So, ito na nga. So, nag-ultrasound ako guys. So, after kong mag-ayos ng LOA, nagpunta na ako sa Women's Health. Ayan, para mag-ultrasound. So, nag-ultrasound na ako and after ko mag-use ng gown, so, pumasok na ako sa kanilang ultrasound room. So, ayun, so, nandun yung doctor, nandun yung isang nurse. So, in-assist nila ako kasi nga, sabi ko, hindi ako makakakit sa bed kasi nga masakit yung tuhod ko. So, ayun. So, nag-base na ako and then pumasok yung doctor. So, nagtanong-tanong siya ng history, ganun-ganun ko, first time ko ba. So, nung mag-ultrasound na siya, so, medyo kabado pa tayo kaya kailangang pasok siya ng probe. Ayan, kaya umulit siya ng umulit sa pagpasok ng probe. At saka yung, ayun. Tapos, nung okay na, guys, nakapag simula na kami ng ultrasound. So, tinanong ako ng doktor
bago ako mag-ultrasound pala, bakit kailangan ko mag-ultrasound? So, napapamonitor po ako kasi meron akong polycystic ovary syndrome since 2016. 2016 ata siya na-diagnose or 2017. So meron din akong adenomyosis. So, na-diagnose din siya this year lang. I think March or February after ko magpa-ultrasound. And then, meron din akong abnormal uterine bleeding. So, na-diagnose siya nitong September lamang. So, kasi hindi normal yung aking menstruation. So, nag-ultrasound na nga kami. Nagsisimula na nga siya mag-scan sa akin. So, ayun nga, yung mattress ko is retroverted talaga siya. So, alam ko namang retroverted siya. Which is, nakabaliktad yung mattress ko. And then, yung aking namang ovaries, yung right ovaries ko, laking gulat ng doktor na nawala na guys yung mga cysts ko. Wow! Sa aking right ovaries. Yun, so, laking gulat niya, wala, as in, wala. Wala naman, sabi ng doktor, malinis. Wala tayong makitang cysts. So, hindi ka ba talaga uminom ng gamot? Sabi ko, hindi nga po. Hindi po ako talaga uminom ng gamot. And then, yung simula naman siya sa left, after nung sa right. So, nagtatago pa kasi yung left ovary ko. So, tagal bago makita. Ewan pa doon nagtatago. So, ayun na nga. Nagtatago siya. And then, pag scan din niya sa left ovary ko, laking gulat din niya guys. Wala din talaga akong polycystic ovary. Wala akong polycystic ovaries. And then, clear talaga siya as in wala. So, hindi ako nakakalimutan. Sabi ng doktor, wala ka talagang cyst sa ovaries. And then, luckily guys, wala na rin akong adenomyosis. So, clear na daw ako sa adenomyosis. Kasi sabi ko, pag nagme-mens ako, masakit yung aking balakang at saka yung puso ko. Kung nag-menstruation ako. So, at malakas din yung mens ko. At minsan, mahaba rin yung mens ko. Umabot siya ng 2 weeks to 3 weeks, mga ganun. So, nung after niya mag-scan, so, in-explain niya lahat, clear na ako sa aking left and right ovaries. So, wala na akong polycystic ovaries. Wala na rin akong adenomyosis. So, sabi niya, baka daw tinanggal na ni Lord kasi nga hindi ako bumibili ng gamot. Kamahal na ng gamot. Baka nagsawa na siya. Sabi ng doktor. So, shoutout nga pala sa doctor na nag-ultrasound sa akin. Hindi ko alam yung pangalan niya. So, ayun. Napaka-bait niya at kino-comfort niya talaga kasi alam mo naman pag in-ultrasound kayo, usually sa mga tulad ko na wala pang boyfriend, so sequent siya pumasok. So, rectal ang tawag mo. So, masakit talaga siya. So, yung doktor, kino-comfort niya ako. So, nagkikwento-kwento siya ganyan para hindi ko maramdaman yung sakit ng pagpasok ng probe. So, ayun nga. Big shoutout sa iyo, Doc, and then sa nurse na nag-assist sa akin. And maraming salamat sa inyo sa buong staff ng Women's Health. Maraming salamat sa Asian Hospital. And thank you so much. And siguro naman guys, nakapagalitan ng OB ko kasi hindi kasi ako ininom talaga ng gamot kasi nga, apakamahal. So, marami kasi akong gamot na ininom. So, ilan yung klaseng ininom ka ng gamot? Meron sa asthma, yung talagang ininom ko, and then ini-inhaler ko. Meron din ako pang Nebion. Meron din akong para sa migraine, so hindi ko na rin siya iniinom kasi nag-expire yung reseta niya and hindi pa na nakakabili. Pero may iba pa naman akong stock ng pang-migraine. Ang wala lang ako yung sumatriptan kasi mahal. Nasa 250 siya. Yan, 250 pesos siya kada isa. So, hindi mo yung kailangan ko. And then, yung sa mata naman, umiinom ako nagpapatak ako ng 4 yata na klase yun. So, hindi ko na rin siya nabibili. So, meron ako doon isa na lang, which is yung antibiotic kasi as needed lang naman siya. Meron din ako sa nose na i-spray. Ayan, kasi pag meron akong sipon, kailangan ko mag-spray nun. Ayan, so marami akong iniinom guys. So, ilang klase iniinom ko. Siguro ang budget doon, kung mabibili mo siya lahat. Kasi isa good for 3 months yun eh. 1,950 na. 1,950 siya. Nagpo-cost siya siguro ng 5,000 sa 3 buwan. And yung isang gamot naman sa Opta, yung 4, maabot siya ng 3,000. 4 na klase lang siya, good for 1 month. Tapos yung iba naman, yung pang asthma, yung inhaler is 1,000 plus na yata siya, plus pa yung iniinom ko na Montelukas. So magkano rin yun. Pero yung Montelukas ko is sa TGP na ako bumibili para medyo mura naman. At malaking bagay naman siya sa akin. Nagkakalaga na siya ng I think 15 pesos. 15 pesos kasi sa iba, nagkakala siya ng 40 pesos. Yun lang guys, at share ko lang siya sa inyo. So, ipapakita ko sa inyo yung clips na nandun ako sa mismo
Women's Health na kinuha ko yung result. And then, panoorin na lang dun yung ipapakita ko. So, ngayon guys, nandito ako ngayon sa Asian Hospital and papunta nga ako ngayon sa Women's Health. So, kukunin ko na yung result at titingnan ko nga kung nandito na ba talaga yung result or wala pa. Ito na nga guys at nakuha ko na yung result dito sa Women's Health Center. So, ito na nga po ang sobre ng result. Guys, so, nandito na ako sa Women's Health. So, nakuha ko na po yung result. And, nagulat talaga ako sa result, guys. So, sabi ng doktor sa akin, Mary daw ang Christmas tree. Yes. Kasi nag-normal na siya lahat, guys. Yung nakita. So, thank you. Thank you, Lord. And thank you po sa doktor na naguglat sa akin. Hindi na po pangilda ng OB ko. Kahit dihanin ng gamot, may himala. So, nag-normal siya. Ayan. So, yung x-ray result ko na lang yung aantayin ko kung ano na nga bang meron doon. So, yun lang guys. I'm happy. First time kong tagal-tagal kong nagpapamonitor dito ngayon na siya naging normal. Sana guys, nagustuhan yung aking video and sana po sa mga may PCOS dyan na katulad ko, may abnormal uterine bleeding and may adenomyosis. Ano nga ba yung mga ginawa nyo? At bakit kayo nagkaroon ng adenomyosis? Ano ba yung ginawa nyo para mawala or maibsan yung inyong nararamdaman? Ano ba yung iniinom nyo ng mga gamot? And everything. So, just comment down below guys kung isa kayo sa katulad ko na nagkaroon or merong adenomyosis and polycystic ovaries and meron ding abnormal uterine bleeding. So, comment lang kayo dyan guys kung meron kayo mga katanungan kung ano nga ba yung ginawa ko para mawala yung aking mga sakit sa matres, sa babae. So, yun lang guys. So, sana guys nagustuhan yung aking video for today and thank you for watching. See you again in my next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!